Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Pastor Apollo Kibuloy isinugod sa ospital dahil sa irregular heartbeat. Inflation at health concern, pinakamalaking problema ng mga Pinoy. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Bacolod City. Create More Act nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na pinagbigyan ng medical furlough request ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ngayong araw, isinugod sa Philippine Heart Center noong November 8 ang pastor matapos itong makaramdam ng irregular heartbeat na posible umanong life-threatening para sa KOJC leader. Ngayong araw nakatakdang ibalik sa PNP Custodial Center si Kibuloy, ngunit pinayagan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na medical furlough hanggang November 16. Ito ay para makumpleto ang required medical examinations ayon kay Fajardo. Nahaharap ang pastor sa non-bailable human trafficking charges at child abuse na isinampa ng mga dating miyembro ng KOJC. Pinakamalaking problema pa rin ng karamihang mga Pilipino ang inflation at kalusugan ayon sa survey ng Okta Research. Sa tugon ng masa survey noong August 28 hanggang September 2, 66% ang naniniwalang urgent national concern ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 65% na naitala noong buwan ng Hunyo. Ito rin ang una sa pangunahing problema sa mga lugar at income classes sa buong bansa. Sinundan ito ng alalahanin sa pagtaas ng sahod, magkaroon ng abot-kayang pagkain, problema sa trabaho, mabawasan ang kahirapan, suliranin sa edukasyon at paglaban sa korupsyon ng gobyerno. Samantala, mayorya o nasa 73% naman sa mga Pinoy ang nagsabing parte ng kanilang personal concern ng kalusugan o to remain healthy. Ang nasabing survey ay ginawa sa 1,200 adult respondents na may margin of error na plus-minus 3%. Arestado ang 2 suspect sa isang bypass operation sa barangay Villamonte, Bacolod City. Kinilala ang dalawa na sina alias Mariel at alias Naldo, 23 anyos at parehong residente ng barangay 20. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 8 sachet at 2 knot-tied plastic bags na naglalaman ng 150 grams ng shabu. Sa halagang 6,800 pesos per gram, umabot sa mahigit 1 milyong piso ang market value ng nasamsam na mga iligal na droga. Humaharap ang 2 suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o ang Create More Act. Ang naturang batas ang isa sa priority legislations ng Administrasyong Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng karagdagang trabaho at makapagdala ng bagong investor sa bansa. Inamyendahan nito ang orihinal na Create Act na ipinatupad para makabangon ng mga negosyante sa epekto ng pandemya sa pamamagitan ng pagpapababa ng corporate income tax rates. Iginiit ni Marcos na ang Create More Act ang magiging daan sa pagbabago ng business landscape at paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, layunin din ng naturang batas na mas simplify ang proseso ng pagbabayad ng buwis ng enterprises sa pagpapakilala ng 2% Registered Business Enterprise Local Tax Base sa gross income at iba pang tax exemptions. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.